May card na agad tayo. Page of Swords. Ano mensahe ang kailangan marinig ng mga Scorpio o Scorpio sa buong buwan ng August 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man mag-resonate sa inyo o tumama itong reading, baka mag-resonate o tumama sa someone na kilala nyo o malapit sa inyo. Yung gender, gawin nyo na lang energy. So, feminine o masculine energy, o wag nyo na lang pansinin. Okay? Kung hindi naman fit sa inyo yung gender, pero okay naman yung reading, never mind na lang. Okay? Gawin nyo na lang ding masculine ay extrovert at yung feminine yung introvert. So, ganun. Yun na lang yung gender, ha? So, bahala na kayo kung saan kayo comfortable. Ayan, ito, ha? So, meron tayong Page of Swords at Nine of Pentacles. So, ito may pinapasa dito. Bino-broadcast. Ano kaya yun? Broadcast tungkol sa luxury. Ano yung bragging? Di ba broadcast luxury? Di ba parang nagbabrag dito ng gamit, mahaling gamit, i-broadcast. Baka ano to, live stream, nagbebenta. Di ba may ganon? So yung iba sa inyo, either kayo to, o someone nakakilala nyo, panay-panay ang live stream tungkol sa binibentang product. Okay? Yan ang dating sa akin. So, magiging business-minded yung iba sa inyo. Maghanap ng client. Yan parang lagi may kausap. Nagbebenta ng product. So, sabihin naman natin nasa journalism yung iba sa inyo. Ayan. Mukhang kikita ng malaki. Kasi 9 of Pentacles ito Hindi naman kalakihan. Pero kung i-compare mo sa usual na wage o salary ng mga manggagawa, may kalakihan to. Okay? So, nag-aalok ng product. Nagbebenta ng product. Sales talk to Kasi nagbo-broadcast siya doon. Nagpo-persuade ng bebentahan. O baka naman kung di kayo to mismo na nagbebenta, baka ma-curious kayo sa mga kung ano-anong product. So, kung di kayo yung nagbebenta, kayo yung bebentahan. Pwede rin, pwede rin naman ma-curious kayo sa mga bagong products nowadays, mga bagong gadgets. Ewan ko, para bang magiging magastos yung iba sa inyo, parang gastador. Yun na lang yung iniisip dito, bumili. Bumili ng mga kung ano-anong tingin nila maganda sa paningin nila o walang kwenta sa iba. Kasi luxury to Yung hindi masyadong importante ba, pero maganda. Pero hindi siya needs, parang wants lang siya. Mga bagay na mamahalin O baka naman ibang senaryo ay may mga ngako nabibigyan daw siya ng mga kung ano-ano as a way of gratitude. Pwede rin, di ba?
Wala nang maisip eh. Ganun, parang sasabihin ng iba sa inyo, either kayo mismo to na magsasabi o makaka-receive ng information na may magre-regalo daw sa kanila as a way of giving thanks, ganun. O, dito, gratitude nga. Parang magpapasalamat dito eh. So, kung di man to literally gamit, eh baka mga pagkain, maraming pagkain. O who knows, baka pera to, maraming pera. Anyways, punta na tayo dito. Parang ililibre daw, sabi. Ililibre ng mga kung ano-ano. May mga ngako siguro na ililibre daw. O baka kayo yung mga ako na manlilibre. Ay, ano to? 927, girl, what? Ito nagbabadya ng separation, sad to say. Para sa iba sa inyo. Beware. Kasi nagbabadya na. Parating na ba? Ganyan. Parang ano, warning. Na yan na. Nako. Mukhang may mga maghihiwalay, OMG. Sa August. Pero sabihin naman nating nangyayari na to. As in, nasa bingit na ng hiwalayan ng July. Eh, masisurvive pa yan ng August. Kasi case-to-case basis naman eh. Ngayon, kung hustisya, sabihin natin nagrabyado yung iba sa inyo, o maagrabyado. Mukhang mahirapan silang makuha yung hustisya nila dito. For some reason. So again, kahit nangyayari na yun, o mangyayari pa lang, basta hustisya, parang malabo. Pero August lang naman yan. Hindi naman yan forever. Ay, third party. Saan ba yung hiwalayan dito? Dahil sa third party. OMG. Ay, posible yung sinasabi ko na nagbabadya na maghihiwalay, may mga maghihiwalay. OMG. Maghihiwalay sa August. Ito, third party. You may be dealing with a karmic situation. So, ito na yung possible reason ng hiwalayan. Kung justice naman, sabihin natin yun nga, ang gusto nyo makuha yung justice nyo dahil nga inagaw sa inyo yung karelasyon nyo, eh malabo. So again, anything na may kinalaman sa crime o injustice, malabok makuha. Yung rights o justice nyo o ng iba sa inyo. Lalo na kung third party. Pero sino kaya yung magkakaproblema dito? At ito ang problema. Third party. O page na naman. Ay, souls pala to. Ito ay cups. So, yung mga magkakaproblema dahil sa third party, Pisces. Libra. Scorpio nga pala tayo, no? Ito kaya. Ano kaya masasabi nitong huli? Oh, ayan. Let go na. Let go of the past. Clear energy to allow more love in your life. Kung ex to, eh, let go na daw. Oh. Sabihin natin kung di man to tao. So, pag tao kasi ex na, di ba?
Pwede rin kasi itong sitwasyon, memory, kung di tao. Ayun lang naman naisip ko eh. Let go na nga, basta may kinalaman sa past. Kalimutan na daw. So sabi dito, clear energy to allow more love in your life. Lalo na siguro kung, yun nga, single nowadays. Parang na-encourage na kalimutan na ang ex para may dumating ng bago. So, sino naman kaya ang tatamaan nito? Sinong ex? So, para malaman nyo kung para sa inyo ba itong reading o hindi. So, sinong ex? Kung may ex kayong ganito, di ba para sa inyo to? Kung ang ex ay Capricorn, tas Capricorn ulit dito. Capricorn o isa sa earth sign. Taurus, Virgo, Capricorn, specifically Capricorn, kalimutan na nga. Para may dumating na bago. So, pag nakalimutan nyo na sila, yung mga yan. Taurus, Virgo, Capricorn, kung applicable sa inyo yan, ex nyo, ganyan. May darating na bagong love interest para sa iba sa inyo, para siyang reward. Dahil mahirap mag-let go. Ito na ang reward mo. Ang reward mo ay new love interest. Paparating na sa August. Anyways, kaya na mahirap mag-let go. So, darating ba agad to? Who knows kung kailan darating to. Pero once na ma-let go na nga, darating na ang new love interest. Okay, pwedeng mabilis, pwedeng matagal, pero at least may parating kaysa wala. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po now.